Hello! Ngayon naman, ang tatalakayin natin ngayon ay yung tinatawag na aggravating circumstances. Okay? Kung merong mitigating circumstances na naka-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code, meron na namang tinatawag na aggravating circumstances. At ang mga aggravating circumstances naman ay naka-enumerate din naman sa Article 14 ng ating Revised Penal Code. Ngayon, ano ba itong aggravating circumstances? Itong aggravating circumstances, ito yung kabaliktaran ng mitigating circumstances. Kasi 'di ba sa natalakay natin, ang mga mitigating circumstances, ito yung nagpapababa, nagpapagaan ng sentensya ng isang akusado kung sakaling siya ay makonvict. Pero ito namang aggravating circumstances, ito naman yung magpapabigat, magpapalala sa maaring sentensyang ipapataw ng isang akusado kung siya ay makonvict o mapatunayang may kasalanan or ma-proven beyond reasonable doubt ang inaakusa sa kanyang krimen. So itong mga aggravating circumstances, ito ay nagpapalala, nagpapabigat. Ngayon, bago natin talakayin pa isa-isa yung mga aggravating circumstances na nakapaloob o naka-enumerate sa Article 14 ng ating Revised Penal Code, ay talakayin muna natin kung in general, ano ba itong aggravating circumstances. Okay? So sa sinabi ko na, ang aggravating circumstances ay kabaliktaran sa natalakay natin na mitigating circumstances. Ito ay nagpapabigat, nagpapalala sa krimen ng isang akusado. Ngayon, may kaunting kaibahan itong aggravating circumstances. May kaunti itong uniqueness kumpara doon sa mitigating circumstances. Kasi, sa sinabi ko na doon sa mitigating circumstances, ang mga mitigating circumstances ay hindi nagpapabago sa nature ng krimen. Okay? Hindi nito mababago ang isang krimen, kundi nagpapababa lang ito sa posibleng sentensya na ipapataw sa kanya. Pero itong aggravating circumstances, ito talaga ay hindi lang ito nagpapalala, nagpapabigat sa sentensya na maaaring ipapataw, ito rin ay nagpapabago sa nature ng isang krimen. Na kung halimbawa, nandito itong tinatawag na aggravating circumstances, ito ay magpapabago sa isang krimen, maging serious, more serious ang krimen na i-charge sa akusado kung sakaling mayroong mga aggravating circumstances. So, ang mga aggravating circumstances, may iba't ibang klase ng mitigating circumstances. Ang common na klase ng aggravating circumstances ay yung tinatawag na generic aggravating circumstances, or kadalasan nire-refer na lang namin ito ng aggravating circumstances. At saka meron ding qualifying aggravating circumstances, or kadalasan tinatawag na lang ito na qualifying circumstances. So merong dalawang klase, yung generic or yung simple tinatawag na lang na aggravating circumstances, at meron din namang qualifying circumstances. Itong generic or itong tinatawag simply as aggravating circumstances, pag ito lang yung present doon sa isang krimen, maaring magpapalala lang ito, magpapabigat lang ito sa sentensyang maaring ipapataw sa akusado. Itong qualifying circumstances, ito yung nagpapabigat sa krimen. Ito yung nagpapabago sa krimen. So mula sa mababang krimen, ginagawa nitong mas serious, mas mabigat ang krimen. Ang isang halimbawa nito ay yung krimen ng pagpatay, murder. So kung halimbawang, kung simpleng pagpatay lang yan, homicide lang. Ang homicide, mas mababa yan kumpara sa tinatawag na murder. Pero, kung halimbawang yung pagpatay ay mayroong present na tinatawag na qualifying circumstances, magpapalala ito, magpapabigat ito, magiging mas serious ang krimen na nagawa kasi mula homicide magiging murder siya. So, yun yung tinatawag na qualifying circumstances. So, dito sa murder, halimbawa, ang isa sa mga qualifying circumstances
na magpapalala sa isang kasong pagpatay mula homicide, murder is yung tinatawag na treachery or yung sa simpleng pananalita natin yung patraidor. Kung halimbawang patraidor na pinatay yung isang tao, kung mayroong present na treachery, yung pagpatay ay hindi na lang magiging homicide kundi magiging murder siya. So mas serious ngayon ang krimen na nagawa. So ito yung epekto ng qualifying circumstances doon sa krimen na nagawa. So nagpapabigat siya doon sa krimen. Kumpara doon sa simpleng aggravating circumstances o yung tinatawag natin na generic, nagpapabigat lang siya sa sentensya. So, mayroong mga technical na aspeto dito. Itong nakaibahan, itong generic or yung aggravating circumstances, hindi ito kailangang i-allege. Kasi kung i-allege sa information, itong information, ito yung charge na isasampa sa korte ng mga fiskal. Tinatawag yan na information. Doon sa information, naka-allege doon nakalagay kung ano yung allegation. Kung halimbawang murder yan, doon nakalagay doon kung ano ba yung ginawa niya doon sa information na yon. Yun yung ifa-file ng mga fiskal sa korte doon sa criminal cases. Ngayon, kung halimbawang ang kasong pagpatay ay ifa-file ng mga fiskal bilang murder, hindi lang homicide, kailangan kasama nila sa isa-charge yun, kasama nila sa banggitin doon kung ano ba yung circumstances na nagpa-qualify sa kasong pagpatay into murder na hindi lang homicide. Kung halimbawang ang nagpa-qualify doon, isa sa mga nagpa-qualify doon is treachery, kailangan i-allege nila doon sa information na itong ay pinatay ni ganito na may kasamang treachery, parang ganon. So, ganoon lang ang simpleng pananalita. Okay? So, kailangan kasama ito i-allege kasi yung qualifying circumstances ay ingredient actually ito ng crime. Dahil ingredient siya ng crime, kailangan itong i-allege sa information at kailangan itong mapatunayan din katulad ng mapatunayan din kagaya ng pagpapatunay doon sa krimen itself. So kung halimbawang may ang kasong pagpatay ay na-qualify by treachery into murder, ang mangyayari dyan, kasama i-allege dapat sa information yung treachery, qualifying circumstance of treachery, at dapat pagdating sa korte, pag nagta-trial na yan, kailangan patunayan ng mga fiskal hindi lamang yung pagpatay, murder, kundi patunayan din nila yung qualifying circumstance ng treachery. So, halimbawa, pinatay ng patalikod, pinatay ng nakatalikod, or pinatay yung tao na masyadong sa paraan na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na iwasan, takasan, or depensahan yung kanyang sarili. So, ganun. Yun yung treachery. So, dapat yung element of treachery or qualifying circumstance na treachery, dapat patunayan din yun, kagaya nung pagpatunay doon sa krimen na murder. So, yun yung mga technical aspect pagdating sa aggravating circumstances. So, halimbawa rin naman yung qualifying yung sa theft. So, yung pagnanakaw, kung halimbawang mayroong circumstances yan ng abuse of confidence, halimbawa, yung isang taong nagnakaw ay mayroong pinagkatiwalaan siya, mayroong confidence na nirepose sa kanya at inabuso niya yon, ang simpleng pagnanakaw ay mag-qualify yan into tinatawag na qualified theft. So, pag nag-qualified theft yan, mas malala yan. So, patunayan, dapat kasama yung qualifying circumstances of breach of trust or yung pag-abuso sa tiwala, kasama yon sa i-allege sa information at kasama din yung dapat patunayan na siya ay may posisyon, halimbawa, or pinagkatiwalaan nung taong nabiktima niya ng pagnanakaw. So, dapat kasama yun sa patunayan. So, yun yung mga technical aspect pagdating sa qualifying circumstances. Okay? So, sa susunod nating video, pag-aralan natin, talakayin natin pa isa-isa kung ano-ano ba yung mga aggravating circumstances na nakapaloob
or naka-enumerate sa Article 14 ng ating revised Penal Code.